Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang March 8. So tignan natin ngayon mga Taurus kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa mga araw na ito. In your core energy, meron po kayong the High Priestess. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Hermit card. In the area of your near future, meron po kayong the Seven of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Two of Cups. Sa fortune, meron po kayong the Queen of Cups. Lovely. In your divine messages, meron po kayong the Four of Swords. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Taurus, thank you po muna sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa mga supporta ninyo. Yan po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting for the growth po ng ating mga videos every time na meron po kong upload para sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Page of Wands. Yes, meron kang bagong yayakapin, whether new opportunity ito, or new job, or a new endeavor, maaaring bagong-bagong pintuan, at medyo may takot ka, may kaba ka, sabi dito, subukan mo lang, try mo lang. Kayo po yung pinapayuhan this time to be an explorer, maging experimental ka naman, sumubok ka ng mga bagong bagay na maaaring makabuti sa'yo or magdulot sa'yo ng grasya. No? So, wag mong sarahan ng sarili mo, wag mong pagkaitan ng sarili mo ng pagkakataon na matuto o sumubok ng mga pagkakataong ikagaganda mo. Okay? Good for you, excited ako for you, for something better, for something new. Congrats po. Okay? So, partneran natin to ng card of the week. Meron kang balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Sabi dito, balansehin mo daw muna ang mga bagay-bagay in order for you to have good outcome. Whether sa negosyo man yan, relasyon, pamilya o trabaho, kailangan binabalanse daw muna ang lahat-lahat para makita mo yung kaliwanagan sa mga bagay-bagay, para magawa mo yung tamang hakbang. Okay? Especially kung in your core energy, meron kang the High Priestess. Ramdam ko na marami kang tanong. Parang, paano ba to? Sure na ba? Ilalaban ko pa? Ididiretso ko ba to? O aatras na lang ako? You have a lot of questions. Maybe confusion din. Litong-lito ka na kung ano ba yung dapat gawin. Pero sabi ng yung spirit guides, kapitan mo sa puso mo yung gusto mong gawin. Both cards are telling me of intuition. Ramdam mo to alam mo to kung ano yung dapat mong gawin ngayon. Sa kabila ng maraming dikta, ng maraming tao sa paligid. Kumbaga sabi, drown out the noise. Para maisip mo at makita mo kung ano ba talaga yung tawag ng damdamin tungkol sa isang bagay. That is your instinct pushing you to a direction na medyo kabado ka, hindi ka sure, pero ramdam mo na parang ito yung dapat kong gawin, ito yung dapat kong simulan, bakit ba ganito? Syempre malabo yan, syempre marami kang tanong. Pero someday, everything will make sense. May intindihan mo rin kung bakit ko ba to ginawa, kung bakit ko ba to sinimulan. Siguro maalala mo to kapag sa isang trabaho, no, na parang, ay buti pala nag-apply ako dito. Kung hindi, baka wala akong magandang trabaho ngayon. O kaya, buti pala umuo ako sa kanya. Buti pala pumayag ako sa gusto niyang mangyari kasi kung hindi, hindi ko pala mararamdaman or may experience tong bagay na ito. So, yung mga kalabuan dati, pero ramdam mo na dapat mo nang gawin, it will all make sense soon. Kaya ngayon, kapitan mo ang iyong intuition, believe in yourself. It's all about you waking up your potential, waking up yung akala mo wala kang gantong talent, hindi mo kayang gawin to, pero dahil sinubukan mo, tinry mo lang,
nakilala mo talaga yung mga hidden skills mo or hidden talent mo na akala mo wala ka. So, believe in yourself, kayang-kaya mo yan. Okay? High Priestess, clarify natin. You have the Sun card. Yes. Sabi dito, be jolly, be happy. The good times are coming. Unti-unti nang gumagaan or gumaganda ang lahat. Sabi rin dito, kung positibo lamang ang pananaw mo sa mga bagay-bagay, everything will turn out good. Sabi rin dito, huwag mo daw pahirapan ang sarili mo. Walk through the journey lightly with a positive outlook, no? Kailangan ganoon daw ang pananaw mo this time para magkaroon ng magandang outcome yung mga bagay-bagay. Sabi rin dito, palawakin mo daw ang isip mo. Kung gusto mo daw munang malinawan bago ka kumilos, de okay. Pero ngayon, sabi dito, you need to really broaden your horizon, be open-minded, palawakin ang pananaw para mahanap mo yung tamang direksyon. But now, kitang-kita ko dito that soon, everything will be clear. Kaya, huwag kang matakot tungkol sa mga tanong mo. Lilinaw din yan. Okay? Good for you. So, Taurus, ano tong mga bagay na ito na gusto mong maliwanagan? Comment down below. Example, I claim, I manifest na maging malinaw na yung career path ko or makuha ko na yung sagot sa aking trabaho. Kung ano yung kalabuan, i-claim na natin sa baba, i-manifest na natin para luminaw na. Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides Taurus na panahon na para umabante daw tayo, no? Marami kang mga pinagdaanan na medyo mahirap, nakakapagod, toxic, mabigat. Sabi dito, time na for us to move forward. Merong paparating na bagong bagay or tao or blessing sa buhay mo. Maaring ito na yon, yung bagong bagay, pasulong. So, if you are really facing something heavy, baka panahon na to para bumitaw panandalian and then move along so that maliwanagan ang isip, magkaroon ka ng clarity of the mind, at talaga makita mo na yung mga potensyal na dapat mong yakapin. Siguro ngayon, sarado pa ang isip mo sa dami ng problema, pero kapag nagdetach ka, humiwalay ka, or lumayo ka, or talagang iniwan mo pansamantala yung problema, lilinaw ang isip para alam mo na yung next big step na gagawin mo. Okay? Importante ito. Maybe some of you balak nang umalis ng bahay or magbakasyon or pumunta sa ibang lugar na talaga namang bagong hangin, bagong environment. Doon ka daw talaga makapag-isip ng tama. Pwedeng park, pwedeng beach, pwedeng pupunta ka sa probinsya ninyo para magmuni-muni, mga ganyan. Panahon to para hanapin yung katahimikan ng buhay para mas luminaw yung mga intensyon at mga bagong yayakapin. Okay? So, how are you ngayon, Taurus? Ano pong birthday ninyo? April Taurus ka ba or May Taurus? Comment down below. Six of Swords. The Nine of Pentacles. Yes, panahon na for you to be independent, Taurus. To think for yourself. To think for your own future. Para sa pera mo, katahimikan ng buhay mo, kasaganahan ng buhay mo. Panahon na daw para isipin mo naman ang sarili. Before, you have given your all. Dati, pag meron ka, binibigay mo lahat-lahat. Wala kang tinitira. Pero sabi dito, time na para i-prioritize ang sarili. Kung kinakailangan mo umalis, lumayo, para maganap yan, go push. Now is the right time for you to stand up, be independent, and chase your own wonderful life. Marami kang pangarap para sa sarili mo. Marami kang gustong marating. Marami kang gustong mabili. Marami kang gustong maganap sa sarili mo. Pero parang nahaharangan kasi ito ng endeavor mo ngayon Kaya kung bibitawan mo yung bagay na yan na toxic at uunahin mo ang sarili mo ngayon, may chance ka pa para buuin yung future for yourself na masagana, maunlad, magaan. Okay? So, while we're talking, you need to ask yourself, Taurus, ano ba yung ginagawa ko para sa sarili ko na ikagaganda ng future ko? Think about that this time. Okay? In the area of what you need, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, kung ano tong bagong yayakapin mo, meron kang 2 pages. So, good luck. Meron po kayong good news sa paparating this time. Mga gandang bagong balita. So, your spirit guides are telling you, aralin natin ito.
Halimbawa, ang bagong dumating ay meron kang bagong pwesto sa mall. Ano, balak mo magtinda halimbawa ng damit doon. Example lang. So, aralin natin yung business na yon, yung paano magpatakbo ng ng isang negosyo sa loob ng mall. Kailangan inaaral daw 'yan kahit maliliit na detalye binubusisi mo to make sure na yung pinapasok mo ay magkaroon ng magandang andar sa'yo. Importante dito, Taurus, na ikaw ay humble enough, ikaw ay walang ego, walang pride para aminin na yes, I need to study this. Kailangan ko muna siyang buting-tingin or asikasuhin para hindi ako matalo sa dulo. Okay? Kung ito man ay bagong trabaho, bagong sideline, kailangan talaga nandun ka, nakatutok ka to make sure na ito'y lalago, tutubo in your favor. Okay? Importante ito. Clarify natin. The Page of Pentacles being clarified by, you have the Six of Wands. Yes, garantisado daw ang tagumpay kapag talaga inaral mo siya. Ganon din halimbawa, balak mong pumasok sa online shop, halimbawa lang. So, syempre, yung paano magbenta doon, paano magpa-deliver ng product, ano ba yung mga papeles na kailangan, paano ko pipicturean yung mga products ko, dapat lahat yan binutingting mo na at niresearch mong mabuti. Kasi yan ang super ingredient para magtagumpay ka. Ganon din, halimbawa, balak mong ipaayos ang bahay, halimbawa lang. So, dapat isipin mo yung materyales, gaano ba kalaki yung babaguhin, ano ba yung presyo ng mga materyales ngayon, sino ba dapat kong lapitan para mag-spearhead ng renovation, mga ganyan. So, kapag napagplanuhan, napag-isipan, sigurado ang tagumpay. Okay? Congrats po. Isa-isip mo yan, importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hermit card. Ramdam ng yung spirit guides na for a very, very long time, para kang naligaw, no? Parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta, kung ano ba yung para sa'yo, ano ba yung pangarap ko, ano ba talaga yung destiny for me. Now, sabi dito, let yourself shine. Panahon na para sagutin yung mga tanong na yan at magkaroon na ng linaw yung mga direksyon na gusto mo. Matagal ka nang nag-google ng maraming oras eh. Panahon na for you to be firm, to have enlightenment, at manalig sa intuition, sa puso. Kaya ka laging naliligaw sa gagawin mo, it's because tinatanggihan mo yung tawag ng damdamin. Tinatanggihan mo yung passion mo, nilalayuan mo yung magpapaligaya sa'yo. You always tell yourself, I need to do the right thing, I need to do the right way. Pero kapag ginagawa mo yung tama at yung karapat-dapat, masaya ka ba? Passionate ka ba dyan? Feel mo ba yung fulfillment? Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi yan yung para sa'yo eh. So you really need to shine your life. Paliwanagin mo yung isip mo, ang buhay mo, para malaman mo talaga yung gusto mo na magpapaligaya sa'yo and also mag-unleash ng potential mo. Kasi kung napipilitan ka lang sa isang bagay dahil sinabi ng iba or inutos ng iba, parang panahon na para i-honor mo naman yung sarili mong kaligayahan para doon ka talaga totoong mag-succeed at totoong mag-excel. Okay? Diba sabi nila, pag mahal mo ginagawa mo, doon ka talaga mag-grow, diba? So panahon to really find in yourself ano ba talaga ang gusto ni Taurus, ano ba talaga ang pangarap niya, yun ang tumbukin mo. Okay? Hermit card is being clarified by the Five of Swords. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, parang you need to drown out the noise. Parang kailangan mo muna magmuni-muni, baka gusto mong magbakasyon or to go in the park, to go in a townhouse ninyo sa probinsya para mapag-isa ka, no? Maisip mo yung soul searching, ika nga, para lahat ng gulo sa paligid, lahat ng ingay sa paligid, ma-avoid mo yon para makapag-isip ka ng tamang direksyon. Okay? Sabi dito, huwag kang magpa-give in o huwag kang papatalo sa ingay ng paligid o sa gulo ng paligid. Alam ko maraming obstacle, maraming obligasyon, marami kang mga pangailangan na parang conflicting energy. Pero sabi dito, kapag napagnilay-nilayan mo, nakapag-isip ka, lumayo ka panandalian at talaga namang nalinis sa isip mo yung tamang daan, everything now becomes clear. Everything now becomes lighter at mas titiba yung intuition mo sa mga dapat mong gawin. Okay?
In the area of your near future, meron kang the Seven of Swords. In the near future, kitang-kita ko dito, natutunan mo na yung lesson na I need to stand up for myself and move along. Kung kinakailangan kong magtrabaho mag-isa, or kumilos mag-isa, or talagang trabahuhin to independently, ginagawa mo na. Kung ito man ay sarili mong negosyo, project, or endeavor, kitang-kita ko dito na very, very strong ka. Matibay ka na hindi mo kailangan dumepende sa iba. Sabi mo, kung hindi nyo kayang gawin, ako gagawa. Kung hindi ko kayo maaasahan, ako gagawa. Parang ganon eh. You are now trusting yourself even more. Especially sa mga bagay na alam mong may potential sa'yo for you to grow. Kaya kitang-kita ko dito that you are isolating yourself or you are working in shadows, you are working alone or working on your own success. Hindi mo kailangan ng suporta ng iba, lalo't higit kung mapanakit lang sa ulo or mahuguluhan lang ako. Ngayon, umaalis ka na sa mga bagay na alam mong walang magandang dulot sa buhay. You are now enriching your life, improving your life on your own, which is good for you. Very empowering ito. Kaya congrats, congrats, congrats po. Clarify natin. Seven of Swords is being clarified by you have the High Priestess. Yes. Ngayon, mas pinagkakatiwalaan mo talaga ang sarili mo. No? Parang ngayon, mas kakampi mo yung self mo more than anybody else. Sabi mo dito, um, if I'm going to do it on my own, mas malinaw eh. Mas magaan, no? Parang walang tag of war, walang push and pull kasi you are now entrusting your journey sa instinct mo eh. Ramdam mo to eh at mas kinakatigan mo yung alam mong tama at mas pakiramdam mong magaan, which is good for you. And kitang-kita ko dito, it is working in your favor. Kaya kung meron kang mga tanong, meron kang mga duda, pagkatiwalaan ng sariling kilos, pagkatiwalaan ng sariling isip, kayang-kaya mo yan. Okay? Ramdam ko rin kasi dito na marami kang mga taong hindi pinagkakatiwalaan, marami kang trust issues, feeling mo hindi totoo yung mga tao, hindi mo pagkakatiwalaan, hindi reliable. Kaya you trust it in yourself na ako nakikilos, ako nagagawa para sigurado. Parang ganon. Okay? Very empowering to. Very independent ka dito. Congrats po. In your challenge, meron kang emotional release and jumbled thoughts. Sabi dito, kailangan talagang pakawalan na natin yung mga kinikim-kim nating mga emosyon, no? Na para bagang walang solusyon dati. Ngayon, panahon na para ibulalas yan, pakawalan yan, para lumaya ka sa mga bigat, makapag-move forward ka na with clarity, with peace, with smooth sailing energy. Okay? You also have jumbled thoughts. Feeling ko, kaya ka may mga pent up emotions ay dahil gulong-gulo ang isip mo sa mga takot, sa mga galit, sa mga frustration mo. Marami kang gustong simulan, marami kang gustong gawin, pero dahil meron kang excess baggage, nahihirapan kang kumilos. Kaya panahon na para palayain sa katawan lahat ng bigat, takot, galit, puot, para luminaw ang isip mo sa mga dapat mong gawin. Okay? Palayain mo ang sarili mo sa mga negative energy mo. Okay? In your challenge, you have the Two of Cups. Sabi dito, makipag-usap ka daw. Hindi ko alam kung sa bagong partner ito, o sa katrabaho, o sa kapatid, o sa pamilya. Meron ka daw dapat kausapin para malinaw na. Para magkaroon na ng clarity at magkaroon na ng katiwasayan sa buhay. Sabi dito, strive to understand. Hindi pwedeng may kipag-usap ka lang to win an argument. No. Sometimes you need to talk for you to be able to understand kung saan siya nanggagaling. Kung ano yung dahilan kung bakit niya sinasabi yon. Ano yung rason niya para maunawaan ko, para ma-plansya ko ano man yung gusot. Lahat daw ng bagay, Toro, sa dadaan sa matinong pag-uusap. Kaya be humble, itapo ng pride at makipag-usap ka na para maging maayos ang lahat sa inyo. Okay? Kung sino man yung kausap mo na yan, talk to them. Reach out. Be humble enough to admit kung ano yung mga pagkakamali mo at matuto kang umintindi para maintindihan ka rin niya. Okay? Two of Cups. The Hanged Man. Yes, lahat ng mga nakabinbin na issue, lahat ng mga malabo before na parang walang kasagutan or walang closure, panahon na to para pag-usapan ninyong dalawa.
Kung ito'y karelasyon mo man, kaibigan, kapatid, anak, or magulang, kung sino man to, nakalabuan noon or merong hanging question or hanging issue, tapusin na pag-usapan na para pare-pareho na kayo makapag-move on. Okay? In your fortune, meron kang rejuvenating rain, clear the past. Yes, clear the past and heal the present. Kapag pinag-usapan, kapag naliwanagan ka, gagaan na yung pakiramdam, hihilom na yung sugat, makakapag-move on na. Okay? You also have view from above, get the big picture. Yes, sabi ko nga, lawakan mong isip mo, clear mind, clear life, kailangan talaga kitang-kita mo lahat, aware ka sa meron ka sa paligid para alam mo yung tamang timpla ng aksyon, tamang desisyon, and also tamang salita. Okay? Kasi kapag limitado ang pananaw mo sa isang bagay, limitado rin yung judgment mo. Kaya kapag nilawakan ng isip, nilawakan ng damdamin, alam mo kung ano yung dapat gawin. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Cups. Yes, dito, meron ka daw healing sa puso mo eh. May healing ang puso mo na yes, this time around, solve na. Or makukuha mo na. Kaya meron ka bang Taurus na mga healing sa heart na parang sabi mo, yes, kapag ito nakuha ko, sigurado na ako, happy na ako. Pag ito nangyari, sigurado na ako, okay na ako. So, ano ba yung mga heart's desires mo na yan? It will be given to you. Kitang-kita ko rin for many of you, panalo. Meron ka makukuhang tagumpay or good news or ikaw yung chosen one kaya parang walang pagsidla ng saya yung puso mo dahil binigay sa'yo. Okay? Ramdam ko rin dito yung family love, relationship love, no? Panahon to really have a quality time with family and friends at talaga namang mahal na mahal mo. For some, dito narinig ko na mapoprove mo na yung kutob mo ay tama. Very specific yan for someone. Merong isang Taurus dyan na this time around, kung ano yung kutob sa isang bagay o sa isang tao, mapapatunayan mong tama ka. Because your heart will never lie to you. Okay? Queen of Cups. The Lover's card. Yes, tungkol talaga to sa mga relasyon, pag-ibig, mga pinipili mo. Yung mga choices mo, yung mga handa mong panindigan, kitang-kita ko dito that you will have a good result para sa mga bagay na ito. Kumbaga, nasabi mo, yes, sulit ang lahat. Pinili ko to, pinanindigan ko, heto yung magandang bunga. So, ramdam ko na you're very, very happy with your choices. Parang ngayong linggong ito, handang-handa ka ng mag-decide tungkol sa isang bagay o sa isang tao, tapos malaya sa puso mong kunin siya or maluwag sa puso mo na gawin siya kasi passionate ka dyan eh. So congrats ha, kung ano man tong bagay na gusto mo at talagang pinipili mo, magiging maligaya ka talaga dito. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang a win-win outcome is forecast. Yes, panalong-panalo ka talaga dito. Congrats po. You also have believe in the impossible. Maniwala ka lang sa mga imposible kahit marami kang tanong, kahit marami kang kalabuan or pagkaligaw sa buhay, manalig ka na yung imposible kayang-kaya mo pa rin makuha ngayon. Wala kang limitasyon. Si High Priestess is really no limits. No, sky is the limit para sa kanya. So, reach your full potential, kayang-kaya mo yan. Huwag mong limitahan ang kaya mong gawin. Okay? In your divine messages, meron kang the Four of Swords. Sabi dito, Taurus, meron kang mga bagay na dapat mo ipahinga. Siguro yung mga takot mo, yung mga pagkaligaw mo, no? Yung mga aligaga face mo, dapat ipahinga mo yan. Sabi rin dito, learn to surrender everything to God. Especially yung mga takot, yung mga duda, yung mga hindi pagkakaunawaan, kumapit ka sa faith mo that everything is fine. Surrender control. Surrender yung pagpupuwersa sa mga bagay-bagay. Just let it happen. And let God direct your course this time. Okay? Sabi dito, pag pinataas mo yung pananampalataya mo, mas titibay ka, mas payapa ka. Okay? Kayo rin po pinapayuhan na pahalagahan this time, Taurus, ang pahinga, okay? Matulog ng sapat, learn to have more time for yourself. Sabi ko nga kanina, kung kinakailangan mo magbakasyon para ma-recharge ka. Para pagbalik mo, kung ano man itong yayakaping bago, ready ka with full energy and excitement. Okay? Four of Swords, the Knight of Cups. Wow, sabi dito, ipahinga mo daw yung iyong damdamin tungkol sa isang bagay. Your spirit guides are telling you,
kapag naihinga mo na, naibuga mo na yung emotion mo about something. Sabi ko nga, emotional release, 'di ba? So pag napakawalan mo 'yan, doon ka daw talaga makakaramdam ng kapayapaan. Kaya ngayon, Taurus, you really need to um, confront whatever you're feeling right now. Kung ano yung nararamdaman mo na pilit mo iniiwasan, harapin mo na yan para makaramdam ka na ng kaginhawaan. Okay? Importante to kasi parang bumibigat eh. Mabigat na yung dinadamdam mo. Panahon na para ilabas yan. Para ikaw yung makagaan na. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have elephant, a long journey, either physical or mental. Sabi dito, merong pagbiyahe. May moving forward, may progress, may pagsulong. So congrats sa mga bibiyahe or mga aalis na or bibitawan ng isang bagay. You are now moving forward. Okay? You also have dagger, fear, worries, tense situation. Marami kang mga takot, mga conflict or friction na kailangan na talagang plansyahin, pag-usapan para wala na nakabitin, wala nang mga problemang babalikan pa. Okay? You also have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Siguro ito talaga yung taong to, dapat mong kausapin, no? Taong matigas ang ulo, ayaw magbago, so kausapin mo siya ng matino para magkaroon na ng katiwasayan at makapag-move forward na kayo. You also have fun, romance, celebration, and party. Yes, talagang sabi ko nga dito, meron kang mga kagalakan sa puso mo na i-celebrate mo dahil panalo ka or successful yung outcome sa mga choices mo. Congrats po. Okay? Ang outcome ni Taurus for March 1 to 8, you have the Five of Pentacles. Sabi dito, Taurus, ng iyong spirit guides, yakapin mo yung full potential mo. Alam ko marami kang takot at parang feeling mo ang hirap-hirap, nag-struggle ka, feeling mo walang tumutulong sa'yo o walang gumagabay sa'yo. Pero sabi talaga dito, tumayo ka sa iyong sariling paa. Kayanin mo ito, ilaban mo ito. Marami kang duda ngayon pero malaki ang potential mo eh. Malaki ang mga kaya mong gawin eh. Kaya do everything that you can, makaalpas ka lang dito. Kumbaga sabi mo, hindi ako titigil hanggang sa hindi ako guminahawa or hindi ko malagpasan tong issue na to. Narinig ko wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. Kaya ngayon palang maging matapang ka na. Sabi dito, you need to use your strength at huwag nang indahin pa yung weaknesses mo. Kaya ka daw laging natatalo or dumadapa ay dahil mas pinaprioritize mo yung kahinaan. Panahon na para balansehin mo yung hina at lakas. Um, Kapag na-accept mo na yung mga kahinaan mo, hindi mo na yan iindahin pa soon eh. At mas ipaprioritize mo yung kayang-kaya mong gawin. Sabi dito, kayang-kaya mo daw lagpasan kung ano man yung issue na yan, kumapit ka. And believe in yourself na kakayanin mo. Okay? The Five of Pentacles. The Four of Wands. Yes, yung mga milestone sa buhay mo, yung mga finish line na gusto mong abutin. Alam ko, nakaka-frustrate na parang ang hirap-hirap naman abutin, ang tagal-tagal, nakakapagod na, wala na akong gana. Pero sabi dito, kung talagang seryoso ka sa mga goal or milestone mo, hindi ka papanghinaan ng loob ng mga paghihirap. Ilalaban mo pa rin siya. Pipilitin mong magsakripisyo or tumayo every single day para lang maabot to. Kumbaga, pinapatunayan mo kay universe na ano man ang mangyari, susugod ka. Maangkin mo lang ito. Okay? Kung ito ay stability for the family, negosyo, trabaho, mapaaral sila sa school, or mabili na yung bahay, kung ano man tong tinutumbok mo na goal na medyo mahirap, tibayan ng loob, huwag matakot sumubok, kayang-kaya mo yan. Okay? So, Taurus, ito po ang inyong March 1 to 8. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.